Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Alice Guo, nakatakdang basahan ng sakdal sa Valenzuela RTC. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nakatakdang humarap sa arraignment si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela City RTC Branch 95. Ito ay matapos ilipat sa Metro Manila ang kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa sinipang alkalde mula sa korte sa Capas, Tarlac. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Guo, kasado ang pagbasa ng sakdal 1:30 ng hapon, Setyembre 20. Dahil dito, inaasahan ang mahigpit na seguridad dito sa PNP Custodial Center kung saan nakapiit ang high-profile personality hanggang sa korte sa Valenzuela. Napatid na mismong Department of Justice ang nagpalipat ng kasong isinampa ng Department of the Interior and Local Government kaugnay ng iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. Maliban sa graft, nagain na rin ang reklamong qualified trafficking ng DOJ laban kay Guo sa Pasig City RTC. Magugunitang kahit bailable ang kasong graft, ayaw magpiyansa ng kampo ng dating opisyal dahil may umiiral ding arrest order ang Senado dahil sa pagdinig ng komite ni Senator Risa Hontiveros, pero ipinakontempt din siya ng House Quad Committee na pinamumunuan ni Congressman Robert Ace Barbers matapos umanong pagsinungalingan ang hearing sa parehong issue. Isa sa mga magiging kwestiyon sa pre-trial ng Valenzuela RTC ay kung saan mapupunta ang kustudiya ni Guo, lalo na kapag natapos na ang Senate hearing at magpapatuloy naman ang House inquiry. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Manibela at Piston, magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada. Magsasagawa ang mga transport group na Piston at Manibela ng 2 araw na tigil pasada sa darating bukas at Martes. Ayon sa grupo, na patuloy ang ginagawang panggigipit umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kanilang confirmation para makapagrehistro. Hiling din ng grupo sa LTFRB na maibalik ang 5 taon na validity ng kanilang prangkisa, at kasama rin sa pagsasagawa ng tigil pasada, ang marahas na dispersal sa kanilang kasamahan sa lungsod ng Bacolod. Inaasahan na lahat ng mga miyembro nila sa buong bansa ang lalahok sa nasabing tigil pasada kung saan dumarami na ang mga miyembro nila na kontra sa pag-phase out sa mga traditional jeep, at ang isinusulong ng gobyerno ng modernization program. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.